Nagkagulo sa isang paaralan sa Lezo, Aklan nang magwala at manakit roon ang isang lalaki. Ayon sa pulisya, may Christmas party sa paaralan nang pumunta roon ang lalaki para sunduin ang kanyang anak. Nagtanong siya kung nasaan ang anak pero wala umanong nakasagot sa kanya. Uminit umano ang ulo ng suspect at kumuha ng bote na inihampas niya sa mga nakapaligid sa kanya. 4 ang sugatan. Arestado ang suspect na pinagtulungang awatin ng mga residente at otoridad. Tumagi siyang magbigay ng pahayag. Handa namang magsampa ng kaso laban sa kanya ang mga biktima. Mga kapuso, 6 na tulog na lang. Pasko na. At nagliwanag po ngayong gabi ang Espanya sa Maynila para sa taunang Paskuhan sa University of Santo Tomas. At ngayong taon, puno ng puso ang Pasko dahil ang ilan nilang palamuti hango sa Encantadia. Tema ng Paskuhan ngayong taon ay Light Among Us, Hope Through Us, na sumisimbolo sa liwanag ni Kristo sa bawat Tomasino. Ang konsepto ng mga dekorasyon sumasalamin sa mga realidad na nararanasan nila. Malapit din ito sa mga kwentong sumasalamin sa tibay ng loob, pagbangon, at pag-asang inaasam ng mga kabataan sa gitna ng mga pagsubok. Ibinida po sa mga lalawigan ang mga kakanin na may kakaibang twist. Pati na ang paborito tuwing Pasko na puto bumbong, next level ang toppings. Saksi si John Sala ng GMA Regional TV. Tuwing Kapaskuhan, lalo na pagsapit ng simbang gabi, you can never go wrong with puto bumbong. At kung next level na tamis ang iyong craving, sa Malasiki, Pangasinan, available ang sari-saring toppings. Pero, ibahin ang panindang kakanin sa Malasiki, Pangasinan. Next level ang tamis ng naisip nilang twist. Mamimili ka lang. Ang kanilang special puto bumbong, may muscovado pa at leche flan. Kung di pa yan sapat, may overload pang siksik sa cheese at nata de coco toppings. At ang ultimate choice, sama-sama lahat ng toppings, pati ube syrup at itlog na maalat. Sarap po. Opo. Hindi po masyado maalat, sakto lang po. Patok din at binabalik-balikan ang iba pang flavors ng puto bumbong. Try mo sa puto bumbong kasi masyado ng common kasi kapag yung puto bumbong na kahit saan pwede kang bumili. Kaya naisip ko, ba't di ko kaya lagyan ng ibang flavor? Hanggang sa City of Smiles ang Bacolod. Tsak mapapangiti ka sa dami ng mga pagpipili ang kakanin. Perfect sa iyong post-simbang gabi food trip. Bida rin dyan ang iba pang kakanin gaya ng bibingka na ibinibenta sa isang plaza. Sa isla naman ng Guimaras, wagas ang iba't ibang klase ng kakanin na may Christmas touch sa ginanap na panabor sa isla. Dahil nandito na lang din tayo sa Mango Capital ng Pilipinas, syempre ang lahat ng kakanin may mangga. Tila napaaga naman ang Noche Buena sa Iloilo City. Tampok dito ang kanilang Calle Real Christmas Market. May mga tindang seafood, baboy at manok. Mabenta rin ang ilang mga tusok-tusok. Okay man, mas relaxing para sa amon nga mga may edad na. Di magpapahuli ang culinary capital ng Pilipinas, ang Pampanga. Handog nila yung mga kakaning hindi lang panghimagas, kundi bahagi na rin ng kanilang pagkakakilanlan. Tuwing Pasko, inaabangan ng mga kabalen ang patku, hango sa salitang Pasko. At tuwing Pasko lang din ito ginagawa sa bayan ng Guagua. Di biro ang preparasyon, lalo't inaabot ito ng 6 na oras. Pero worth it, lalo't kulay pa lang, nakakabusog na. May ipinagmamalaki rin ang mga tiga-Bulacan. Ito ang pinaso, pinaghalong gatas, itlog, biskwit at asukal. Halaw sa proseso ng paggawa nito, ang pagpaso, na minana pa raw mula sa mga kababaihan ng malolos. Siyam-siyam din ang inaabot para makuha ang tamang lasa nito. Naway maging singtamis at kulay ng mga kakaning ito ang pagdiriwang natin ng Pasko. Para sa GMA Integrated News, ako si John Sala ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.